Inilibing na ang 3 batang nasawi sa pagguho ng lupa sa St. Bernard sa Southern Leyte. Patuloy pa rin ang pagulan sa lugar kaya namang kusa ng lumikas ang ilang residente. Nakatutok pa rin doon live si Julius Segovia. Julius, kamusta na dyan? Mike, buong maghapong maulan dito sa St. Bernard kaya naman lumikas na ang ilang residente mula sa kani-kanilang bahay. Wala mang bagyo, pero mula pa kagabi wala nang tigil ang malakas na ulan sa bayan ng St. Bernard. Nangamba tuloy ang mga residente na maulit ang landslide nitong linggo sa barangay Bolod-Bolod na iginasawi ng 3 bata. Kaya sa gitna ng buhos ng ulan, kusa nang lumikas ang ilang residente mula sa katabing barangay Mahayag para sa kanilang kaligtasan. Ang ilang walang panangga sa ulan, nagkasya na lang sa paggamit ng dahon ng saging para di mabasa. Malakas yung ulan, tuloy-tuloy pa rin yung ulan, sige nakakatakot, nakakarating din doon, may bagyo daw. O, nagsinikasan yung mga tao, kanya-kanyang diskarte, wala na kasing gas, walang kuryente. Sa truck naman sumakay ang ilan. 3 barangay ang nadagdag sa 15 ng barangay na apektado ng masungit na panahon dito sa St. Bernard. Kaya naman umaabot na sa mahigit 600 pamilyang inilikas o humigit kumulang 3,000 evacuees. Bukod sa mga eskwelahan, ginamit na rin pansamantalang tuluyan maging ang talipapa at simbahan. Kaya nandito na kami, natakot na kami kasi baka lalakas na naman uli. So malakas yung uwan sa tubig. Gabi, bakit kami dito, pagka-araw, uwi kami. Ang mga residente namang naninirahan malayo sa kabundukan, nanatili lang sa kanilang bahay. Pero dahil malakas ang ulan, binaha na ang ilang kalsada mula sa kabundukan. Kanya-kanya sila ng diskarte para hindi pasukin ng tubig baha ang kanilang mga bahay. Si Mol, naglagay ng hollow block sa may tarangkahan para may pangharang sa baha. May dala rin kasing putik ang tubig baha. Saka may halong puti kasi. Kaya pumapasok sa bahay ko. Kaya nilalagyan ko ng hollow block. Isang misa naman ang inialay sa 3 biktima ng landslide nitong linggo bago sila ihatid sa huling hantungan. Baka sa mukha ng mga pamilya ng 3 batang hinagpis at pagdadalamhati. Bago dumiretso sa sementeryo, nagbasag pa ng plato ang pamilya sa paniniwalang pantaboy raw ng malas nang di na maulit ang kaparehong trahedya. Tila nakikisimpatya rin sa kanila ang kalangitan. Malakas pa rin ang buhos ng ulan habang ibinabiyahe ang karo ng 3 bata hanggang sa Libihan. Namahagi naman, Mike, ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong barangay ng St. Bernard. Samantala, 2 helicopter naman mula sa Philippine Air Force ang tumulong sa rescue operations ng lokal na pamahalaan. May report kasi, Mike, na may naiwan pa raw na residente sa barangay Malinaw. Pero hindi nila nasaklolohan ng mga sinasabing residente dahil sa lakas ng ulan kanina ay nag-zero visibility na ang kalangitan. Bukas daw ng umaga itutuloy ang rescue operations. Samantala, Mike, umaasa naman ang mga residente na sana'y bumuti na raw ang lagay ng panahon nang sa gayon ay mawala na raw ang pangamba nila ng landslides at flash flood. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia. Sa lalawigan ng Albay naman, inilikas na rin ang libo-libong pamilya bago pa tumating ang nakikitang bagong bukso na naman ng malakas na pag-ulan. At nakatutok pa rin si Dante Pererio Wibe mula sa lalawigan ng Albay. Sa lusog po ito ng Legazpi. Dante, kamusta dyan? Yes, Mike, dahil nga sa inaasahang pagdating ng malakas na pag-ulan sa Biyernes, dulot ng buntot ng cold front, ay nagsagawa na ng preemptive evacuation sa ilang bayan dito sa Albay. Agad nag-impake ng kagamitan si Lilian. Ayaw na kasi niyang maulit ang nangyari noong humagupit ang bagyong Riming taong 2006. Namatay ang 6 sa miyembro ng kanyang pamilya matapos matabunan ng lupa ang kanilang tinitirhan sa gilid ng bundok. Nabaon din siya ng buhay at ang nooy 6 na buwang gulang pa lamang na anak niyang si Gian at biyena na si Aling Salve. May maliit pong butas. Doon po lumalabas yung hangin. Tapos, nakakahinga po kami doon sa loob. Paano kayo naligtas? Hinukay ba kayo? Hinukay po pa kami. Pero ang mga marka raw ng mga sugat, patuloy raw nagpapaalala ng masaklap nilang karanasan. Takot talaga ako, hindi ako makatulog. Pag lumakas nga ang dyan sa dagat, gising ko ng gising sa mga anak ko. Ay kung magising kayo, huwag kayong matulog. Kabilang sila sa may 5,000 pamilya mula sa 3 barangay ng Santo Domingo na inilikas ngayong araw.
Nasa low-lying area ang barangay nila at napapagitnaan ng dagat, kaya delikado pag nagka-storm surge. Kaya dito muna sila pansamantalang magpapalipas ng gabi sa multipurpose center. The problem is kung numatagal to, we're a fourth class municipality, medyo maliit lang yung aming budget. So yun ang naging problema namin kung how to sustain, kung paano yung especially with sa pagkain. Bukod sa Santo Domingo ang ginubatan, Malilipot, Manito at Bakakay ang 5 bayan sa Albay na itinuturing na critical area. Malapit kasi ito sa paanan ng Mayon Volcano, kung di naman ay nasa may bulubunduking bahagi at tabing dagat, kaya prone sa flash flood at landslide. Sila ay nakatira sa paanan ng isang bundok na kung saan dati nang may landslide, number 1 silang threatened, no? Isa pa, kung sila ay nakatira sa slope kaya sa paanan ng isang bundok na dati nang walang landslide pero may cracks na sa taas ng bundok na yon, oo, delikado rin sila. Tsaka yung isa pa, no, na condition, yung mga nakatira sa medyo patag ng lugar pero nasa bunganga sila ng mga ilog o kaya mga creeks na kung saan nanggagaling pa ito sa taas ng mga bundok na mga landslide prone. Mula lamang December 23 to 31, umabot sa 1,047 millimeters ang amount of rainfall na naitala ng Pag-asa. Mas doble raw ito kumpara sa karaniwang 563 millimeters kada buwan na average dito sa Bicol Region. Considering na malakas ang binuhos nung last month na almost na doble ang volume ng ulan kumpara sa average na rainfall for December, so naging saturated na yung ground. So although na considered na moderate lang ang rains na maaring pumatak, ito ay magbibigay or maaring karoon ng magdudulot ng pagbabaha or landslides. Kaya agad ipinag-utos na ng Albay Provincial Government ang preemptive evacuation. Bago pa umulan, saka kami nag-evacuate kasi mas madaling i-manage. Kaysa kung nasa gitna ka na ng ulan, hindi na evacuation yun, rescue na yun. Kung lahat na evacuate, di walang rescue. Kung walang nire-rescue, di walang casualty. Mike, tulad nga ng inaasahan, hindi lahat ay madaling nakumbinsi na lumikas agad sa evacuation centers dahil hindi pa naman daw malakas ang ulan. Partikular dyan, Mike, sa Barangay Morera sa bayan ng Ginubatan. Samantala, Mike, tuloy-tuloy na ang repacking ng relief goods sa PDCC building at sinimulan na rin itong dalhin sa mga evacuation centers. Mike? Maraming salamat, Dante Perelio. Tungkol naman sa pagbaha sa Agusan del Sur, pinayuhan na ng pamahalaang panlalawigan ng Local Disaster Coordinating Council na alamin ang lawak ng pinsala. Sa ngayon, 120 barangay doon ang apektado na ng pagbaha. Katumbas yan ang mahigit 150,000 residente. Tuloy naman ang trabaho ng Social Welfare and Development Office para tulungan ang mga apektado. Halos 40 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng lalawigan. Sa Surigao del Sur naman na nasa state of calamity, 15 sa 18 bayan ang nalubog sa baha. Halos 30,000 pamilya ang naapektuhan. Hey there mga kapuso, eto na maichichika ko sa inyo ngayong gabi. Bagong magka-love team na sina Kylie Padilla at Derek Monasterio, unti-unti na raw nagkakapalagayan ng loob. Derek, handa nga bang puntahan sa bahay si Kylie para suyuin? Heart Evangelista at Daniel Matsunaga, plano raw magbakasyon sa Brazil. Tutukan ang mga detalye maya-maya sa Chika Minute. Pia? Salamat, Tia. Nasaksihan sa gitnang silangan at sa ilang lugar sa Europa ang kauna-unahang partial solar eclipse ngayong taon. Yan ang tinutukan ni Lala Roque. Panandali ang nagtago ang araw sa anino ng buwan sa Middle East at ilang bahagi ng Europe. Yan ang unang partial solar eclipse ngayong 2011 na unang namataan sa Jerusalem. Sa Baghdad, Iraq, nagdilim din ang kalangitan na parang eksena sa horror film. Bonding moment naman ang partial solar eclipse para sa isang grupo ng amateur astronomers sa Tehran, Iran. Sa Egypt, dagdag atraksyon sa mga turistang bumisita sa pyramids ang araw na nagmistulang crescent moon. Siyempre pa, gumamit sila ng proteksyon sa mata para sa kakaibang sightseeing. Delikado kasi sa mata na tingnan ng direkta ang araw kahit pa may eclipse. Sa Gaza Strip, sinabayan naman ng pagdarasal ng mga Muslim ang eclipse.
Kahit naman bahagyang maulap sa Dresden, Germany, nasaksihan pa rin ang partial solar eclipse. Marami pa rin ang naglabasan para panoorin ang pambihirang tanawin sa kalangitan. Nasaksihan din sa Moscow, Russia ang partial solar eclipse. Ang ilan kinunan pa ito ng litrato. Nangyayari ang solar eclipse kapag pumapagitna ang buwan sa araw at Earth. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Ang naturingang pesting damo ng kugon, marami pa palang pwedeng pakinabang. Ang ilan ngang mga taga San Jose del Monte, lalawigan ng Bulacan, pinagkukunan pa yan ng kabuhayan. Nakatutok si Michael Pahati. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Ganito ang eksena ng mga magsasaka sa isang komunidad sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang kanilang kabuhayan, ang ligaw ng damo na itinuturing na pese sa bukid, ang kugon. Pagkabunot namin, tinatanggalan namin siya ng ugat, tapos pinupukpok, tsaka namin ginagawa siyang finished product na walis kugon. Si Aling Nida, gumagawa na ng walis kugon mula pa noong 1982. Magtatatlong dekada na niyang naiengganyo ang mga kapitbahay sa hanap buhay na ito. Ito raw ang kanilang pagtawid tuwing tag-ulan. Nangontraksyon sila, wala silang trabaho ngayon dahil nag-uulan. Medyo sumasama ngayon sa paggagawa muna ng walis namin. Nakakaraos naman sa araw-araw. Maliban sa walis, may iba pang pakinabang ang dating nataguriang pesteng damo. Ang kugon na may scientific name na Imperata cylindrica, patok din daw na pangkulay sa mga tela. Natuklasan ng Philippine Textile Research Institute na ang kugon pwedeng gawing pangkulay sa mga barong. Noong sinubukan nila yung nakukuhang pigment sa dahon ng kogon, ay napakaganda yung kulay, kakaiba. Yellowish green. Mainam din daw itong gawing tsaa. Papakuluan mo isang baso, lagyan mo ng mga 10 pirasong ugat. 3 times a day yun. Nag-iihi na ho ako ng dugo eh. Dito lang ho nakuha. Parang kinuhugasan yung pantog ba. Minsan mang itinuring na sagabal sa magsasaka. Akalain niyo bang ang ligaw na damong ito? Hindi lang pala ningas kugon ang hatid na pakinabang. Michael Padre, Tutok, 24 oras. Kasambahay na binaltrato umano ng amo. Nasagip. Senador Antonio Trillanes Deport at ilang pang leader ng Grupong Magdalo naghain na ng application para sa amnestia. 2 lalaki sa China nag-blow ng 2 oras sa yelo para makakuha ng bagong world record. Halos 50 lalaki sa Colombia, ayan, sinuwag ng toro. Mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Children Division ang 26 anyos sa kasambahay na itago natin sa pangalang Violi sa Santa Mesa, Maynila kagabi. Takot at nagmamakaawa ang tubong Iloilo na iligtas siya sa kanyang umanong mapag-abusong amo. Mula sa gilid na nakakandadong gate ng bahay na kanyang pinapasukan, ipinakita niya ang kanyang mga sugat sa kamay, tiyan at likuran. Naipakuusap kay Violi ang isang kapitbahay na marunong mag-Ilonggo. Dito sinabi niya tinutusok daw siya ng kutsilyo sa tiyan at grabeng sinasaktan. Sabi niya, minamaso daw siya, minamartilyo, kahit daw wala daw siya kasalanan. 2008 daw nang mamasukan si Violi sa kanyang amo. Mula raw noon, di na raw siya pinalabas ng bahay. Kamakailan lang, nagkaroon ng pagkakataon si Violi na makagawa ng sulat na kanyang hinulog sa bakod ng bahay. Nanay, nakasarado ako. Nakasaad daw sa sulat na humingi ng saklolo ang kasambahay dahil di raw siya pinapakain, sinusweldohan at sinasaktan pa. Binigyan namin biscuit and water, tapos sabi niya gusto na daw niyang umuwi sa probinsya nila kaso natatakot siya. Halos madurog naman ang puso ni Violi nang makausap niya sa telepono ang kaanak sa tulong ng taga-barangay. Nanay, gusto ko rin mahuli, nanay. Gusto ko rin mahuli, nanay. Ano kanya? Doon na rin dumating ang kaanak ni Violi na nakabase sa Maynila na ngayon lang siya nakita simula 2008. Hindi alam ng magulang na kung saan na siya rito sa Maynila. Ngayon may nakapagsumbong lang daw ito nga dahil kay kapitana na to na nakakuha. Tumawag doon. Kaya nalaman namin. Ano, i-release ko? Yung
Nagkatensyon naman nang dumating ang amo ni Violi na nakilalang si Cynthia Rehis. Agad pinabuksan ng mga otoridad ang gate sa kanya. Dito lang nakalaya si Violi na halatang takot at nanginginig pa. Pagpasok ng pulis mobil, Maraming salamat. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong makita ang pamilya ko, si tatay ko, si nanay ko. Hindi, posible. Hindi ka po babayan. Daroon ka mo. dinala sa ospital si Violi para ipamedical. Sa presinto, mas nakita ang mga sugat at tila umukit na sa balat ng babae. Kinuna ng pahayag sa MPD headquarters. Sinubukan naming kunin ang panig ng amo ni Violi pero ayaw nilang magsalita sa harap ng kamera. Nakausap daw ito ng pulis at itinanggi raw sa kanila ang paratang ni Violi. At dahil wala pa raw sapat na batas kaugnay sa mga karapatan ng kasambahay, limitado pa ang pwedeng ikaso sa sospek na amo. Possible case kung hindi maltreatment, pwede sa aming i-charge ng trafficking. Paalala ng pulisya sa mga kasambahay na magiging biktima ng pang-abuso, maglakas loob at magsubong kaagad sa otoridad. At para naman daw sa mga employer, sana raw ay tratuhin ng makatao at may respeto ang mga kasambahay. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Binasahan na ng sakdal ang alkalde ng San Marcelino, Zambales kaugnay sa umunoy panggagahasa sa isang menor de edad na babae. Tugon ng alkalde, hindi siya guilty. Nakatutok si Claire Delfin, eksklusibo. Mailap sa kamera si San Marcelino, Zambales Mayor Jose Rodriguez. Kasama niya ang anak at mga abogado nang magpunta sa Branch 72 ng Regional Trial Court sa Olongapo City kanina. Not guilty ang sagot ni Mayor nang formal na basahin sa kanya ang sakdal sa umano'y paglabag niya sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law kaugnay ng pakikipagtalik niya umano sa 12 taong gulang na si Cherise noong Setyembre. Di dumating si Cherise sa korte. Sa January 26, nakatakda ang pre-trial. Pero nitong Disyembre, nagpiyansa na ang alkalde ng 180,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kasong ito. Nagsampa na rin siya ng motion for dismissal para naman sa kasong paglabag sa RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act na isinampa rin sa kanya ni Cherise. Non-bailable ang kasong ito at life imprisonment ang kaakibat na parusa. Sa kabila nito, kampante ang kampo ni Cherise. We are positive doon sa kaso. We hope the justice will prevail. Ayon sa CSWD, patuloy pa rin ang psychotherapy na binibigay kay Cherise sa pinagtataguan niyang safe house. Nag-aral na rin daw siyang muli at noong November 27 ay masayang ipinagdiriwang ang kanyang ika-13 taong kaarawan kasama ang mga mahal sa buhay. Target ng mga social worker, maibalik sa normal ang buhay ni Cherise bilang isang masayahing dalagita. Sa labas ng korte, nagsagawa naman ng maikling kilos protesta ang mga miyembro ng PREDA Foundation. Nauna na nilang hiniling sa DILG na ilagay sa preventive suspension si Mayor Rodriguez. Delikadesa na rin on the part ng mga akusado kung sila ay public official na bumaba muna sa pwesto. The whole attitude in society which says that gratuitous sex is with children, with women is just okay. We stand against that. Tumangging magbigay ng payag sa harap ng kamera si Rodriguez, maging ang kanyang mga abogado. Pero nais daw nilang magkaroon ng marathon hearing para matapos agad ang kaso. Nanindigan din silang walang basehan ang mga kasong isinampa laban sa alkalde. Samantala, nanatiling at large o nakakalaya ang co-accused na si Johnny Rodriguez alias Jody na umano'y nagbugaw ni Cherise kay Mayor. Mula rito sa Olongapo City, Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Pumonti po ang bulaklak mula sa Baguio na ibinabagsak dun sa lugar na ang tawag ay Dangwa sa may Dimasalang sa may lungsod ng Manila. Pero ang presyo tumaas. Nakatutok doon live si Susan Enrique. Mike, matumal ang benta ng bulaklak dito sa Dangwa, Sampaloc, Manila ang bagsakan ng mga bulaklak. Pero sa kabila nito, nananatiling mataas ang presyo ng ilang bulaklak gaya ng rosas na karamihan ay nagmumula sa lungsod ng Baguio. Manaka-nakalang ang bumibili ng bulaklak sa Dangwa. Sanay na rito ang mga nagbebenta ng bulaklak. Pero ang nakapagtataka ay ang mataas pa rin presyo lalo na ang galing ng Baguio. Dapat daw ay bababa ang presyo ng bulaklak lalo ng rosas pagkatapos ng Disyembre. Pero hanggang ngayon, mula 150 hanggang 200 pesos ang bawat dosena ng rosas. Madalang daw kasi ang dating ng bulaklak.
Marami. Kaunti lang po ang dating kasi sa lamig ng panahon, madala po ang dumarating na bulaklak. Apektado raw ng malamig na panahon ang pag-ani ng bulaklak lalo ng rosas. Kaya bukod sa konti lang, hindi pa maganda ang kalidad na dumarating. Dapat malalaking buds malilit lang. Kung ano yung naging buds niyan, hindi na masyadong lalaki yan. Yan na yan. Yan na yan. Kung magpapatuloy ang lamig ng panahon hanggang Pebrero, baka daw lalong kumaunti ang dating nito sa dangwa. Pag nagkataon, tuloy-tuloy ang mataas na presyo nito, lalo at hanggang sa araw ng mga puso. Kung ngayon 220 to 50, baka pagdating ng papuntang Valentine, yung mga February, pagtutong ng February, abot ng 350, 400 siyang bundle. Sa bago mag-Valentine's ba, magmamahal yan? Opo, ma'am, mahal. Magkamahal? Opo. Kailan kinokontrol lang nila? Ang pagdating? Oo, reserve po for February. Dahil sa mahirap daw magpatubo ng bulaklak, lalo ng rosas kapag sobrang lamig ng panahon, isa sa posible raw mangyari ay pigilin ng mga nagtatanim ng bulaklak ang maagang pag-harvest at hintayin na lang ang mas malaking demand sa Valentine's Day. 50% daw na binabagsak na bulaklak dito sa Dangwa ay nagmumula sa Baguio City at dahil medyo mabagal nga, ang ilan sa mga bulaklak na ibinebenta rito ay nanggagaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ang iba ay galing pa sa labas ng bansa gaya ng China. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Chika Minute! Naging makulay ang isinagawang presko ng bagong telefantasyang Dwarfina. Bukod sa tambalang Heart Evangelista at Dennis Trillo, inaabangan din ang bagong ka-love team ng anak ni Robin Padilla na si Kylie. Ang chika mula kay Lars Santiago. Kinarirang press conference na idinaos ng GMA para sa bagong telefantasyang Dwarfina. Makulay ang stage na itinayo. Isa-isang tinawag ang mga artistang kasama sa programa. Ang mga nasa kaharian ng duwende tulad ni Pauline Luna, Jackie Lu Blanco, Jess Tony Alarcon, Vanessa Del Moral at Miko Aitona. Ang mga mortal naman ay sina Dennis Trillo, Iwa Moto, Janice de Belen, Chris Villanueva, Chanda Romero, ang bagong magka-love team na sina Kylie Padilla at Derek Monasterio at ang bidang si Heart Evangelista. Maraming press people ang nagka-interes sa teen love team ni na Kylie at Derek. Kitang-kita raw kasi ang chemistry sa dalawang teen stars. Ano kaya ang pakiramdam ni na Kylie at Derek sa kanilang tambalan? Masaya po. Masaya. The first love team ko po to. Nagulat nga po ako nung siya po yung mga ka-love team ko. Sobrang saya ko po, promise. Noong una raw ay nagkakahiyaan pa si na Kylie at Derek, lalo noong unang magkasama sila sa workshop para sa Dwarfina. Nung una po, di po kami nagpapansinan. Pero nung tumagal na po yung workshop, nakilala po namin ang isa't isa. So, Saya po kasi ako sa kanya. Hindi ko po alam kung anong tawag dun eh. Pero basta nahiya po ako sa kanya. Yun po, kasi hindi ko pa po siya kilala. E payag ba naman ang ama ni Kylie na si Robin Padilla na makipag-love team si Kylie? kung para po sa character, kailangan po, so gagawin po. Okay lang sa kanya. Dahil magka-love team, hindi pwedeng hindi mali sina Kylie at Derek sa isa't isa kahit pareho silang nagsasabing wala munang ligawan dahil karirang gusto nilang unahin. Nag-warning naman si Kylie na hindi siya pwedeng ligawan ng kahit sinong lalaki sa set o sa labas ng bahay. At saka mas gusto ko rin po yan. Na puntahan po sa bahay kasi ano po yun, proof na gusto ka talaga. Hindi yung gusto lang, crush lang. Pag pinuntahan ka sa bahay, parang seryoso siya sa'yo. Maikli naman ang sagot ni Derek. Ano bang address mo? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Heart Evangelista, pasado ba sa pamilya ng kanyang nobyong si Daniel Matsunaga? Mamaya na yan. Mike? Salamat, Tia. Mga kapuso, matapos po yung trahedya nung nakaraang araw ng linggo sa Batangas, nasangkot na naman sa aksidente yung kumpanya ng bus na Gasat Express kagabi. Bunsod niyan, ang buong prangkisa na po ng Gasat Express ang sinuspindi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nakatutok si Steve Dailisan. Di
pa man na ililibing ang 7 kataong nasawi sa aksidenteng kinasangkutan ng Gasat Express nung linggo, naka-hit and run naman ang isa nitong bus pasado alas 11 kagabi sa Commonwealth Avenue sa May Camaro Street. Ang biktimang nakilala sa pangalang Ronaldo Benoya isinugod sa Fairview General Hospital ng singer-actress na si Dina Morales. Sa eksklusibong panayam ng GMA News sa tagpagsalita ng Gasat Express, nilinaw nitong hindi nila tinakbuhan ang biktima. Agad-agad daw silang nagpadala ng tauhan sa ospital para sagutin ang gastos sa pagpapagamot. In-assist po yung mga sugat niya. Lahat po ng gastos ay binayaran namin. And I think until now, nandoon pa sila kasi para i-sustain yung mga kakailanganing financial needs at saka kung ano pa po yung mga bagay na pwedeng itulong doon sa biktima. So, hindi po talaga hit and run. Pero napundi na raw ang LTFRB dahil tila ang management ang may problema kung kaya't paulit-ulit ang aksidenteng kinasasangkutan ng Gasat Express. Ngayong hapon, inihain na ang 30-day suspension order para sa 21 unit nito kaya hindi na makakabiyahe ang kabuuang fleet ng bus company. Na-suspend na nga kung i-operate pa nila. Talagang there is contumacious defiance of our order. Pero that bus unit that was involved last night in the hit and run accident is not one of those we suspended. Umaapela naman ang Gasat Express. Kulang 100 driver, konduktor at empleyado raw kasi ang mawawalan ng trabaho. 100,000 kita rin daw ang mawawala. Sana po isalang-alang din naman po nila yung mga empleyado nitong company na ito na hindi dahil po dito sa mga iilang tao na ito ay marami po ang maapektuhan. Pero desidido ang LTFRB. Ang gusto ng ahensya, padaanin na sa training ng TESDA ang lahat ng mga papasok na driver ng bus. Panahon na raw kasi para mabigyan ng tamang training mula sa mga eksperto o mga driver, bunsod ng sunod-sunod na disgrasya. We will also coordinate with this private or this public bus operators para yung module nila, we can have it accredited or checked by TESDA or whichever training agency we will coordinate with para kung sakaling matrain dun sa module na yon, it's as good as being trained by TESDA. Wala naman daw tutol ang mga driver basta hindi sila ang gagasta. Gastos na naman yun. Dapat wala nang bayad yung pag gano'n. Sa lalong madaling panahon, ipatutupad ng LTFRB ang training sa lahat ng bus drivers at umaasa silang ito ang tutuldok sa mga malalagim na aksidente sa kalsada. Steve Dalisa, Nakatutok, 24 oras. Susunod. 2 lalaki sa China tiniis ang nagyayelong lamig para sa world record. Bullfight sa Colombia, halos 50 na suwag. At mataas na opisyal ng New People's Army na aresto sa Lucena, Quezon. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. 2 lalaki pa ang nagtangkang gumawa ng bagong world record para sa pinakamatagal na pananatili sa yelo. Pinuno ng ice cubes ang kanilang chamber, nakatrunks lang po sila at walang suot na anumang panlamig. Ginawa pa yan sa isang mountain resort kung saan negative 10 degrees Celsius ang temperatura. Tumagal ang unang lalaki ng 1 oras at 58 minuto. Mas matagal naman ang ikalawang lalaki, eksaktong 2 oras. Hinihintay pa ang kumpirmasyon mula sa Guinness kung nasungkit ng 2 ang record. Maayos naman ang lagay nila matapos ang record attempt. Tinatayang 1,000 pulis ang magbabantay sa pista ng itim na Nazareno sa darating na linggo. Ang iba pang paghahanda sa pista tinutukan ni John Consulta live mula sa Quiapo. John? Piyay nilatag na nga ngayong araw ang mga detalye ng pista ng itim na Nazareno sa linggo. Abala na mga taga-Minor Basilica of the Black Nazarene o mas kilalang Quiapo Church sa paghahanda sa ika-404 na pista ng itim na Nazareno sa darating na linggo. Puspusan ang ginagawang paglilinis at pagpapaganda sa paligid ng simbahan. Ang Manila Police District maya't maya ang ginagawang clearing operations sa mga kalindaraanan ng prosesyon. Pero kapansin-pansin ang ilang mga lubak tulad ito na di pa rin naayos na pinangangambahang pagmula ng peligro pag dumaan na rito ang milong-milong deboto. Ayusin naman nila, di ba? Kasi dami na didisgrasya. Yung pagpapagawa po ng mga kalsada, bilis-bilisan naman po kasi marami na rin po yung napaprowisyo sa mga ganyang bagay. Magpapakalat ang mahigit 80 ambulansya sa mga kalsadang daraanan ng prosesyon. Tinatayang nasa 1,000 pulis naman ang itatalaga ng SCRPO para sa pista.
Katuwang ang may 3,000 marshals ng simbahan na mahigit 4 na buwan na raw nagkasanay. Pero apela ng PNP at simbahan sa mga debotong sasali sa prosesyon. Yung mga gamit natin, personal na gamit, na hindi naman kinakailangan sa mga ganong pagkakataon, ay iwasan na po nating dalhin sapagkat ito ay makakaantala lamang sa atin, makakaabala at yung mga lasing ay wag na sanang sumalang sa darating na prosesyon. Ang mga bata, ang mga buntis o may kapansanan, wag sanang lumapit doon mismo sa prosesyon. Tumabi na lang para sila ay maging ligtas. Bagamat ilang araw pa mula ngayon ng pista, may ilang demoto na ang bumibisita rito, tulad ni Gregorio Limuco. Ayaw niya raw kasi makipagsiksikan pa sa linggo. Umaasa siyang mapapagaling siya ng puon matapos ma-stroke. Malaki ang aking pag-asa na ako ay muling makakalakad. Piya paalala ng MMDA sa mga motorista, mahigpit na ipapatupad ang no parking ordinance sa rutang dadaanan ng imahe ng itim na Nazareno simula gabi ng Sabado hanggang Linggo. Kaya mabuting alamin ang mga apektong kalsada para makaiwas sa perwisyo. Kabila na dyan ang mga kalsada na nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Pia? Maraming salamat, John Consulta. Nag-apply na para sa amnestiya si Senador Antonio Trillanes de Fort at iba pang mga sundalong Magdalo. Tanggap nilang nakasala sila pero wala raw silang pinagsisisihan. Nakatutok si June Veneracion. Kasama ang ibang mga leader ng Magdalo Group, personal na nagpunta si Senador Antonio Trillanes de Fort sa Ad Hoc Amnesty Committee ng Department of National Defense para maghain ng kanilang application sa alok na amnestiya ng Administrasyong Aquino. Ngayon ay 3 araw mula na mag-umpisang tumanggap ng application ang Ad Hoc Amnesty Committee sa mga nagrebelde noong nakarang administrasyon. We admit guilt as far as rising up against the most corrupt president this country ever had. So yun po, proudly. Pero ang pag-amin ng pagkakamali ay hindi raw nangangahulugang humihingi sila ng tawad o nagsisisi sa kanilang mga nagawa. Taas na raw nilang pinaninindigan ang mga nagawa lamang sa dating Pangulong Gloria Arroyo. Past administration did not own the government. Hindi naman kanilang bansa eh. No? Ang konstitusyon hindi ko kanila. Inaamin namin na merong pagkakasala in one way or the other at hindi yun kay Jimmy. Sinusubukan pa rin ng GMA News na kunin ang panig ni Arroyo pero walang sumasagot mula sa kanyang kampo. Sa loob ng mahigit kalahating buwan ay maaari nang malaman kung aprobado ba o hindi ang application for amnesty ni Trillanes at iba pang leader ng Magdalo. Pero ngayon pa lang parang nabunutan na rin ng tinik ang mga dating rebelding sundalo. Sabi naman ng Department of National Defense, mukhang tiyak namang makakalusot ang application nila Trillanes. I don't think we can see any problem. I feel good. This is a milestone in our lives. This is a step dun sa ultimate freedom namin. Para sa grupong Magdalo, ang pagpasok nila sa amnesty program ay isang bagong panimula. Hudyat ang bagong kabanata sa makulay nilang kasaysayan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Taong 2006 nang gimbalin tayo ng pagguho ng lupa o landslide sa Ginsaugun sa bayan ng St. Bernard sa lalawigan ng Southern Leyte. Tumugon po doon ang GMA Kapuso Foundation. Rumisponde, nagbigay ng agarang tulong. Sa muling paghingi ng tulong ng mga kababayan natin doon, agad sumagot na naman ang Kapusong team sa kanilang panawagan. 4 na taon na ang nakakaraan nang mapadpad ang GMA Kapuso Foundation sa Southern Leyte. Agaran at pangmatagalang tulong ang inabot natin sa mga residente roon na nawalan ng tirahan ng dahil sa landslide. Sa aming pagbabalik doon, dala namin ang panibagong tulong. Sa mga kababayan nating kasalukuyang apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa. Hindi pa rin tumitila ang pag-ulan sa aming pagdating. Pero tuloy ang aming serbisyong totoo sa mga kababayan na maliban sa buhay ay iilang gamit lang ang naisalba. Ang mga bata tila wala pang kamalay-malay sa hirap ng sitwasyon. Di nila alintana ang kakulangan ng gamit gaya ng sinelas na ating ipinagkaloob.
Bukod pa ito sa dala nating makakain at inumin. Maraming salamat sa tulong ng GMA. Malaking tulong po para sa amin. Salamat po. Nagkaloob din tayo ng mga damit na pwede nilang panlaban sa lamig. Daang pamilyang napagkalooban ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga barangay ng St. Bernard sa Southern Leyte. At hanggang sa mga sandaling ito, mga kapuso, patuloy pa rin po ang relief operation para sa mga kababayan natin doon. Nagpapasalamat ang GMA Kapuso Foundation sa Cebu Pacific Air at sa lahat ng mga nagpabot ng tulong sa mga taga Southern Leyte. Maliban po sa Southern Leyte at Surigao del Sur, mabibigyan rin sila ng tulong o magbibigay rin sila ng tulong sa mga binaha sa Agusan del Sur. Nananawagan ng GMA Kapuso Foundation para sa inyong tulong, mga kapuso. Kailangan po ng pagkain gaya ng bigas, delata, kailangan po ng tubig, mga gamit tulad ng banig, kumot, tsinelas at damit na maaari pang mapakinabangan. Maaaring dalhin ang inyong donasyon sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation. Maaari rin kayong magdeposito ng inyong mga donasyon sa kanilang mga bank account. Hindi pa rin matukoy kung sinong ina ng fetus na natagpuan sa palikuran ng isang eroplanong galing ng Abu Dhabi. Nakatutok si Ruth Cabal. Nagsasagawa na ng sarili nilang investigasyon ng Etihad Airways kaugnay sa natagpuang fetus sa CR ng isang flight nito galing Abu Dhabi Lunes ng gabi. Hinihintay muna ng Pasay City Police ang resulta ng investigasyon ng Etihad para maipagpatuloy ang sarili nilang investigasyon. Sa ngayon kasi nananatiling blanco ang pulisya sa pagkakakilanlan ng ina ng fetus na tinatayang nasa 5 hanggang 6 na buwan. Sa paunang investigasyon nito, wala naman daw mahalagang impormasyon na naibigay ang aircraft cleaner na nakakita sa fetus. Gayon din ang crew at mga pasahero ng eroplanong nakausap nila. Duda ang pulisya na lulutang pa ang ina ng fetus, lalo pat posibleng maharap ito sa kaso. Intentional abortion, papasok po sa infanticide po yun. Kaya lang talagang unang-una walang relative na pupunta doon dahil talagang siyempre iniisip nila baka silang kasuhan. Nananatili sa pangangalaga ng Veronica Memorial Chapel ang nasabing fetus. Wala naman daw kasing nagkiklaim dito at wala pa ring request ang mga investigador ng autopsy nito. Usually, pag ina-autopsy yan, makikita natin yung cause of death, kung intentional, yung pagkamatay niya, or talagang namatay siya at birth. Sa loob lang ng 1 buwan, pangatlong fetus na ito na dinala sa Veronica. Batay sa patakaran ng punerarya, kapag umabot ng 70 araw na wala pang nagkiklaim sa fetus, sila na mismo ang magpapalibing dito. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Kumilos ng tanggapan ng Solicitor General para makialam na sa kaso ni retired Major General Carlos Garcia. Hiniling nila sa Sandigang Bayan na ibasura ang tinatawag na plea bargaining agreement sa kasong pandarabong o plunder ni Garcia. Agrabyado raw kasi dyan ang gobyerno. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagpunta sa Sandigang Bayan ang mga kinatawan ng Office of the Solicitor General o OSG kanina. Nagsumite sila ng urgent motion for leave to intervene o hiling na payagang makilahok sa kaso ni retired Major General Carlos Garcia bilang abogado ng Armed Forces of the Philippines. Nagsumite rin ang OSG ng omnibus motion in intervention para hilingin sa korte na ibasura ang plea bargaining agreement sa pagitan ni Garcia at Office of the Special Prosecutor at ipawalang bisa ang resolusyon ng Sandigang Bayan na payagan ang plea bargaining agreement na pabor daw kay Garcia. Mahina raw kasi ang legal na batayan ng kasunduang ito at wala itong basbas ng AFP na itinuturing daw na offended party sa kaso. Hiniling din ng OSG na bawiin ng Sandigang Bayan ang desisyon nitong pagpiyansahin si Garcia. Nakikiusap kami sa Sandigan Bayan to take a second look at this plea bargaining agreement. Nakatingin po lahat ng taong bayan dito at sana po maramdaman ng Sandigan Bayan na yung kanilang plea bargaining agreement na inaprubahan noong May 4 ay maling-mali. Sa ilalim ng plea bargaining agreement, maiiwasan ni Garcia ang habang buhay na pagkabilanggo kapag napatunayan guilty sa plunder, kapalit ng pag-aming guilty sa mas mababang kaso ng pagtanggap ng suhol at money laundering at pagbabalik sa gobyerno ng mahigit 100 million pesos na ari-arian. Napakalakas po ng ebidensya ng Republika ng Pilipinas. Sabi ng Korte Suprema, hindi maaari na maapruban ang isang plea bargaining agreement kung malakas ang ebidensya ng prosecution.
Sinubukan namin kunan ng reaksyon ang Sandigan Bayan at ang kampo ni Garcia pero tumanggi sila. Ang Malacanang naman, inilabas sa website nitong gov.ph ang detalye ng kaso ni Garcia. Nakatakdang sampahan ng tax evasion case si Garcia at ang asawa nitong si Clarita ng Department of Justice. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. May panibagong pagkilala na naman sa ating pambansang kamaong Manny Pacquiao. Si Manny ay hinirang na Boxer of the Decade ng World Boxing Council o WBC. Tinalo niya ang iba pang bigating mga boksingero. Bago ang parangal na yan ng WBC, kinilala rin si Pacquiao bilang Boxer of the Decade ng iba pang grupo tulad ng Boxing Writers Association of America, pati na ng Ring Magazine. Susunod na makakalaban ni Pacquiao yung nakikita niyong yan si Sugar Shane Mosley sa darating na buwan ng Mayo. Isang bahay sa Santa Cruz, Maynila ang nasira matapos sumanong tamaan ng buhawi. Nakatutok si Connie Siso. Tuklap ang buong bubong ng pamilya Antoniego at Manalo dahil sa lakas ng buhawi umanong tumama dito kahapon ng tanghali. Ayon kay Mercy Antoniego, isa sa mga nangungupahan, ilang segundo lang ang itinagal ng buhawi. Doon ako sa labas, kumukuha ako ng sinampay. Tapos bigla lang siya dumilim. Tapos may hangin na malakas. Tapos nahulugan pa nga ako ng kahoy. Tumakbo ako, punta ako sa mga anak ko. Kaglingon ko, wala na akong yero. Ito yung kanilang kitchen kung saan nakita natin ang kanilang yero nandyan pa. Bagamat yung kanilang kisame ay nadali na, no? Pero dito kung saan naroon yung mga kwarto, makikita natin na wala ng yero, kung hindi kisame na lamang ang natira. Kaya naman gayon na lamang ang kanilang pangamba dahil sa pag-umulan, tiyak papasukin ang kanilang buong bahay at wala silang masisilungan. Sa loob ng 20 taon, nanunuluyan din si Mang Arthur Manalo dito. Anya, kinakabahan sila ngayon sa bawat patak ng ulan o ambon lang dahil sa sira-sirang bubong ng kanilang tahanan. Tulong lang kahit pa paano. Yung temporary shelter namin. Mabigyan kami ng bubungan, tolda, okay lang. Ayon pa kay Mang Arthur, nakausap na nila ang kanilang landlord na si Ben Arcaira at ang abiso nito sa kanila, maghanap na ng ibang titirhan dahil ipagigiba na lang ang bahay dahil wala na rin daw itong perang pampagawa para rito. Kaya naman kapwa nananawagan ng tulong ang pamilya Antoniego at Manalo sa kanilang barangay na sana'y tulungan sila na makahanap ng matutuluyan kahit pansamantala lamang. Sa buong kalye ng Natividad at Bulacan sa Santa Cruz, Maynila, ang kanilang inuupahang bahay lamang ang tinamaan ng buhawi. Pampalubag loob na lang daw, walang nasaktan sa kanila. Connie Siso, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Richard Gutierrez at Solen Yusaf. Kamusta kaya ang on-screen chemistry sa pagtatambalang Valentine movie? At Heart Evangelista, plano raw bumisita sa hometown ng boyfriend na si Daniel Matsunaga sa Brazil. Huwag bibitiw mga kapuso dito sa 24 Oras. Babala mga kapuso, maselan po ang video ng susunod naming balita. Tungkol po ito sa bullfight sa bansang Colombia. Tinatawag na Corralejas ang bullfight na yan kung saan pawang mga amateur ang mga lalaking sumasabak. Kaya naman madali silang nasusuwag ng mga toro. Sa loob ng isang linggong bullfight, 48 lalaki ang sugatan sa pag-atake. Mahigit 150 taon na yung ginagawa sa Colombia ang masaklap. Taon-taon ay umaabot sa 20 ang namamatay. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Naaresto sa Lucena, lalawigan ng Quezon ng komando ng New People's Army sa Timog, Katagalugan. Sugatan siya matapos siyang mabaril ng tinangkanya umanong manlaban habang siya inaaresto. Nakatutok si Jiggy Manikad. Nangihina at nakaiga sa stretcher si Tirso Bart Alcantara, isang mataas na opisyal ng New People's Army sa Timog, Katagalugan, nang iharap siya sa media kanina sa Viluna Hospital. Ayon sa militar, wanted si Bart at ang close-in security niya na si Apolonio Cuarto alias Poli sa bisa ng 23 arrest warrant para sa iba't ibang krimen tulad ng robbery, murder, frustrated murder at kidnapping. Naaresto sila kagabi sa barangay Ibabang Iyam sa Lucena, Quezon ng AFP Southern Luzon Command at Quezon Provincial Police.
Pero nang bumunot si Cabart ng baril, doon siya nabaril ng mga otoridad. Isang putok lang naman at saka sigawan lang, yun lang. Wala na ako ibang narinig kasi mahirap naman lumapit dun sa kasi baka madamay pa eh. Yun lang pagkatapos nun sinakay na nila yun tsaka yung sasakyan ni Pogi, sinakay na nila ng van. Dinala na, hindi na namin alam kung saan dinala. Agad isinugod si Cabart sa Southern Luzon Command Hospital bago inilipat sa Viluna. Habang kasamang si alias Polly, nasa kustodiya na ng Quezon PNP. They resisted and attempted to engage the arresting officers in a firefight which resulted in the wounding of Cabart in the buttocks. But right now, we are giving full medical attention to him. Na-recover sa kanilang isang kalibre 45 at 2 kargadong magazine nito, 2 hand grenade, 9 na blasting cap at 5 metrong detonator cord para sa improvised explosive device. Kuwang litratong ito ng mga tauhan ni Colonel Ed Año ng 201st Brigade ng Philippine Army. Nang bumisita raw si Cabart sa kanyang kaanak 2 araw bago maaresto. 3 buwan daw nilang sinurveillance si Cabart. Tila sinamantala raw niyang Christmas ceasefire ng gobyerno at CPP-NPA. Bukod sa pagiging commander ng Regional Operations Group ng NPA, executive member din si Cabart ng Central Committee ng NPA at nagsisilbing tagapagsalita ng Southern Tagalog Regional Party Committee nito. Sa inilabas sa pahayag ng Communist Party of the Philippines, hiniling nito sa Administrasyong Aquino na igalang ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG at agad na palayaan si Cabart bago muling pagulungin ang peace talks. Nauna nang napagkasunduan ng CPP at gobyerno na buhayin ang usapang pangkapayapaan sa Pebrero. Gigo Manica, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay sa hinihingi na yon ng CPP na palayain si Tirso Cabart Alcantara, sinabi po ni Undersecretary Alex Padilla, ang punong negosyador ng panig ng gobyerno, na kukumpirmahin daw muna nila kung sakop ng tinatawag na Joint Agreement in Safety and Immunity Guarantees o JASIG si Cabart. Sa ulat daw kasi na militar, wala siyang naipakitang dokumento para patunayang sakop siya ng nasabing kasunduan. Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, mararamdaman na ng publiko ang sunod-sunod na bukso ng pagtaas ng toll sa South Luzon Expressway. Pero mas mababa na raw ang halaga niyan kumpara sa inaasahan. Nakatutok si Michael Pahatin. Halos kalahating araw daw pinag-usapan ang paghahanap ng solusyon sa pagkataas ng toll sa SLEX sa isinagawang Economic Cluster Meeting sa Malacanang. Ayon kasi kay Congress Secretary Ricky Carandang, mas mababa raw sa inaasahang pagkataas ang susunod na saltada ng toll fee hike sa susunod na 2 hanggang 3 buwan. The toll increase is actually lower than the one that was originally applied for by the operator. There's a complicated formula for determining the toll increase, no? And it's based on costs and other expenditures. Ayon kasi sa SLEX, nasa 200% ang itataas ng kanilang singil sa toll, na ang paunang bahagi ng pagtaas ay nagsimula na nitong Enero. Hindi nilinaw ni Carandang kung magkano ang asahan ng pagtaas ng toll, pero hindi raw ito katumbas ng unang pahayag ng SLEX. I don't have the exact figure as it translates into toll, but the formula requires a submission of the cost of the operator, including capex and things like that. And the costings that they submitted were something like 13 billion, and the costings that were approved were something closer to 10 billion. So the reduction in those costings led to a corresponding reduction in the increase of the toll. Hindi raw uubra na pigilan ang pagtaas ng toll fee sa SLEX pagkat kailangan igalang ng gobyerno ang mga obligasyon at kontrata sa mga kumpanya. Hindi rin daw maaaring ipantapal ang nakukuhang porsyento ng PNCC sa nakukuha nitong bahagi sa kita ng SLEX dahil sa pagiging toll partner nito dahil walang legal na probisyon na nagpapahintulot na gawin ito. Maging ang subsidiya ng gobyerno, hindi rin daw nakikitang pwedeng mangyari. It's very expensive, and right now the sense of the economic team is that a sustained subsidy over the long run is going to cost a lot of money. Pero naghahanap raw ng paraan ng Malacanang para maipababa pa ang singil sa toll. Michael Pahatin, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Isang araw matapos mailibing si Rejoice Rivera ng grupong Baywalk Buddies, nakipag-ugnayan na ang kanyang pamilya sa pulisya
para magbigay ng official statement. Aminado ang pamilya na blanco pa rin sila kung sino ang salarin at ano ang motibo sa pagpatay. Iniimbestigahan na ang mga huling nakasama ni Rejoice o Dayan Santos sa tunay na buhay. Kwento ng kanyang ina, may nabanggit daw sa kanya ang anak tungkol sa taong susundo sa kanya ilang araw bago ito mamatay. Sa posibleng saksi. Sa mga nakakita, sana sabihin nila ang totoo kung ano talaga ang nangyari para naman masolve na itong kaso nito. Kasi nahihirapan din naman kami. First time na magkakasama sa pelikula ang nalilink na sina Richard Gutierrez at Solen Yusaf. Ito rin ang first movie ni Solen. Ang tanong, handa kaya si Solen sa kissing scene nila ni Richard? Alamin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Nasubukan for the first time ang on-screen chemistry ng Survivor Philippines Celebrity Showdown host na si Richard Gutierrez at Survivor castaway na si Solen Yusaf sa pinakabagong pelikula ng GMA Films at Regal Entertainment na may Valentine Girls. Si Solen kahit baguhan sa showbiz at first time na gumawa ng pelikula ay komportable na raw agad dahil si Richard ang kanyang kapareha. Kasi if it was someone else, baka I'll be even more shy. And you know, like, I need the comfort. So, parang we know each other na. So, there's no weirdness when, like, we do eye contact like that. Walang, like, uy, you know. So, I'm super happy. He's my first love team. She picks it up really fast. She's having fun. Yun yung importante, nag-enjoy at gusto niyang matuto. So, mabilis siya natututo. At relax lang siya. And so far, very good siya. Enjoy nga raw ang paggawa ni Solen ng kanyang kauna-unahang pelikula. Game na game nga ang binansagang diwata ng kagubatan ng Survivor Philippines sa kanyang eksena kasama ang maaamong dolphins ng karagatan. Nakigulo pa ang kapuso child wonder na si Jillian Ward. Handa na rin kaya si Solen sa kanyang first ever on-screen kiss with Richard? Are you nervous? No. Not at all. Talaga? Hindi talaga? No. I'm very French. Mag-best friends ang characters ni na Richard at Solen, kaya parang natural na lang ang kanilang acting dahil matagal na raw silang magkaibigan. Magkasama nga raw sila sa Boracay nung New Year. We were able to hang out for a few days. Sa pelikula, mai-inlove raw si Richard kay Solen. Mangyari rin kaya ito sa tunay na buhay? Basta our goal is to give justice to our characters in the movie. Tingnan natin kung same yung ending, sa happy ending. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Happy raw si Heart Evangelista sa nakabonding niya ang pamilya ng boyfriend na si Daniel Matsunaga nung bumisita sila dito sa Pilipinas. Ngayon pa lang, pinaplano na ni Heart at Daniel na sila naman ang magbakasyon sa Brazil. Makichika kay Lars Santiago. Very happy. Kakaiba ang hamon ng Dwarfina kay Heart Evangelista. Marami kasi siyang eksena rito na wala siyang kaharap na artista dahil bukod na kinukuna ng mga eksena niya bilang maliit na taong si Dwarfina. Excited ako nagampanan si Dwarfina sa show kasi sobrang ang cute-cute ng story niya. Tsaka ang cute-cute ng concept ng show. Handang-handa na sa pagsabak sa trabaho si Heart. Nakapag-enjoy na raw kasi siya nitong nakaraang Christmas season kasama ang boyfriend niyang si Daniel Matsunaga. Ang nagpasaya ng husto sa dalaga ay ang pagkakilala niya sa pamilya ni Daniel na dumating sa bansa mula sa Brazil. They're very, very nice. I've never met people like that in my life. Para lang silang mga anghel lahat. Sobrang bait nila, sobrang simple, but you know, we're just so happy and luto sila ng luto para sa akin. So, saya. Kung pinatikim ng pamilya ni Daniel si Heart ng masarap na Brazilian food, Filipino food naman ang natikman ng mga Matsunaga mula kay Heart. I've brought food to them. Paborito nila lumpia Shanghai, tsaka crispy pata. Yun yung mga paborito nila, tsaka adobo, of course. Sobrang na-enjoy ni Heart ang pakikipag-banding sa pamilya ni Daniel. Kasama nga rin daw siya ng kasintahan sa paghahatid sa pamilya nito sa Macau, kung saan sila sumakay pa uwi ng Brazil bago magbagong taon. Kaya naman ang plano nila ni Daniel ay magbakasyon naman sa Brazil pagkatapos ng Dwarfina. Siguro 2 weeks, hopefully, kasi 2 weeks na lang naman yung time na pwede akong umalis. Pero it doesn't matter what we do. I'm sure it'll be fun, diba? So, yun, I'm looking forward to that. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.
Yan ang mga hottest chika sa showbiz. Tutok ulit bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Kuha sa CCTV ang pagtalon ng isang lalaki sa release ng MRT kaninang tanghali. Sinusuri ngayon kung may problema siya sa pag-iisip. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa CCTV video na ito, makikita ang lalaking pasahero habang naghihintay ng tren sa Ortigas Station papuntang Monumento. 12:09 ng tanghali sa orasan, tiyempong parating ang tren nang biglang tumalon ang lalaki. Sa itsura ng tren, aakalaing nasagasaan na ang lalaki. Hindi na nga siya makita. Kaya agad lumapit ang gwardya at hinanap ang biktima. Makalipas ang 4 na minuto, nagulat ang lahat nang lumabas ang lalaki mula sa ilalim ng MRT. Buhay na buhay. Wala rin siyang tinamong sugat kahit napailalim sa MRT. Agad siyang dinala sa opisina ng MRT at inimbestigahan. Dito kasi kung i-observe niyo yung ating trucks, wala siyang yung mga graba, di ba? So malalim siya. So pagland niya dun, nakadapa siya at nilampasan lang siya ng tren. Napailalim siya, pero yung mga parte ng katawan niya, hindi bumalagbag o hindi naging pahalang dun sa riles. Mula sa Ortigas Station, sumailalim muna siya sa medical check-up saka diniretso sa headquarters ng Mandaluyong PNP. Sa bag nito nakita ang ilang gamit gaya ng panyo ng itim na Nazareno at ilang rosaryo. Nakita rin ang isang patalim. Inamin niya na tinangka niyang magpakamatay dahil sa problema sa pamilya, pera at trabaho. Mayroon din daw siyang iniinda sa kanyang lalamunan at madalas nahihirapang huminga. Wala na akong magawa kasi may nararamdaman nga ako rito. Hindi ako makahinga. Nahihirapan na ako sa buhay ko. Pero ayon sa pulisya, masusing pag-aaralan kung may problema ang lalaking pasahero sa pag-iisip. Pansamantalang ikukulong siya dahil sa ginawang eksena at pagdadala ng patalim. Sa-subject mo natin siya sa psychological examination para ma-determine natin kung talagang wala siya sa tamang pag-iisip. Pinagsisisihan naman daw niya ang tangkang pagpapakamatay. Mabuti na lang at malalim ang espasyo sa mismong riles at doon daw napasiksik ang lalaki ng tumalon sa mismong harapan ng tren. Pero sabi ng pulisya, sakaling mapatunayang matino ang pag-iisip ng biktima, pwede siyang maharap sa patong-patong na kaso gaya ng alarm and scandal at illegal possession of deadly weapon na may parusang pagkakakulong. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Kabilang po sa mga nanganganib ng maubos ang fruit bat, pero sa isang lugar sa Pangasinan tuloy pa rin ang paghuli at pagbenta rito. Nakatutok si Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Nalambat mula sa malaya sanang paglipad ang 4 na paniking ito. Patagong ibinebenta sa isang barangay sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa mga lalaking nakahuli nito na tumangging humarap sa kamera, 400 piso ang bentahan ng kada 1 kilo ng paniki. Depende pa kung ito'y nalinisan na o hindi. Tinatangkilik umano ito bilang pagkain ng mga residente. Okay lang, parang manok. Ang ilang batang nakausap namin nakatikim na raw ng paniki dahil madalas umanong may patagong ibinebentang paniki sa kanilang barangay. Siyempre pag adobo, natatanggal yung lansa. Ilalaga kasi yun sa sa luya. Fruit bat ang klase ng paniki na malimit hulihin at ibenta para kainin. Ayon sa DENR, kabilang ang fruit bat sa endangered species o mga hayop na nanganganib ng maubos. There is one bundok dyan sa 100 Islands na talagang punong-puno siya ng fruit bat. Kulang lang kami kasi on the monitoring. 6 na buwang pagkakakulong ang parusa sa sinumang mahuling nagbebenta at kumakain ng endangered species na kinabibilangan ng fruit bat. Ang paniki o ang tinatawag na kukulatnit o kulalatnit sa local term, hindi rin ligtas kainin, bunsod ng dala nitong rabies. Siyempre parehas na rin yun kasi kung walang manghuhuli, kung walang magbibili, di ba? Mula dito sa Pangasinan, Jet Arceliana, Nakatutok, 24 Oras. Ang pagbaha sa mga lalawigan ng Surigao del Sur at Agusan del Sur ang kinuna ng ating mga youth scooper. Nakatutok si Josh Villanueva. Mistulang kulay putik na dagat ang National Highway na tinahak ni youth scooper Erwini Heli sa Lianga, Surigao del Sur nitong Lunes. Bunsod ang baha ng ilang araw na masamang panahon. Mula sa Tandag, Surigao del Sur, ligtas naman niyang nahatid ang kapatid sa Davao. Galing din sa Tandag si youth scooper Darwin Atienza, pero hindi na siya tumuloy sa pupuntahan ng datna ng baha sa bayan ng Tago. Makikita sa kanyang larawan na may mga biyaherong sumuong pa rin sa baha. Sa mismong bayan naman ng Tandag, nakuna ni youth scooper Boboy Mojica ang pag-apaw ng isang fish pond nitong linggo.
Samantala, first time naman daw makaranas ng ganitong baha ni Youth Cooper Greg McEwen, isang Amerikanong nakapangasawa ng Pinay. Makikita sa kanyang mga litrato ang baha sa San Francisco, Agusan del Sur nitong Lunes. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang iyong pangalan at address, at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga Youth Cooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-Youth Scoop ninyo. Sa pamamagitan ng paglalako ng tinatawag na street newspaper, nabibigyan ng bagong pag-asang makaahon sa buhay ang ilang palaboy. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Si Aling Emily palaboy sa bangketa noon, pero hindi na ngayon sa tulong ng street newspaper na Jeepney. Ang Jeepney Magazine ang kauna-unahang street newspaper hindi lang sa Pilipinas kundi sa mga bansang kabilang sa developing Asia. Kaiba sa mga tabloid at broadsheet, ang pakay ng street newspaper, bigyan ng pagkakataong magkaroon ng magandang kabuhayan ang mga palaboy sa lansangan at kumita ng mas malaki. 50% kasi or more ay binibigay sa vendor na nagtitinda ng street paper. So, yun yung konsepto niya. Pag ang mga nagtitinda nito, mga homeless, marginalized, mga street people, mga mahihirap, mga galing sa wala. Tanyag ang konsepto ng street newspaper sa Europa, Amerika at Afrika. Ang mga staff nito, panay volunteers, tulad ni Rhea. Siya ang vendor manager ng jeepney. Sinasanay niya ang mga palaboy sa Cubao upang magkaroon ng kakayahan sa pagtitinda. Ang puhunan ng bawat vendor, ang kanilang mga kwento ng tagumpay mula sa pagpupursige. May 89 na kami na street people or mga homeless na in-interview, trinain. At hindi lang karagdagang kita ang hatid nito sa mga nagtitinda. Kahit papaano raw ay naitataas nito ang kalidad ng kanilang buhay at nagkakaroon sila ng kumpiyansa sa sarili. Binago yung buhay ko dito sa pagtitinda ng magazine. Naging normal ako, nakakasalamuha ko ang mga taong mas mataas ang antas sa akin. Andito ang respeto nila sa iyo kahit nanggaling ka sa bangketa. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Pia Arcangel at Pia Guanyo mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.